Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin po sa ating mga kababayan sa ibang relihiyon. Kamusta po kayong lahat? Inshallah, nasa mabuti po kayong kalagayan kahit ganito na po ang nangyayari sa ating gobyerno. For today's video is all about tawi-tawi. As far as I know, okay, kasi nag-research talaga ako nung makita ko itong si Kong Dimzar. Yan. Nag-research ako sa kanya kasi I'm more concerned talaga sa mga kapatid nating Muslim eh. And nakakalungkot, okay, Kong Dimzar, baka hindi mo alam, ipapaalala ko lang ulit sa'yo na noong September 24, okay, 2019, inadapt ng tawi-tawi si Mayor Sara Duterte that time as adopted daughter. Baka hindi mo lang alam, okay? O baka alam mo din. Kasi ako, nagtrabaho ako sa Sangguniang Panlalawigan at under ako ng isang bukal, okay? Bukal o board member. Ngayon, yung mga board member na yan, meron niyang tinatawag na representative. Anyway, so hindi ko na palalawigin yan. Low district sa representative ka. So, imposible hindi mo alam to. Pero ang hindi ko maintindihan, meron bang anak na ipagkakanulo para sa alang-alang sa pera? Alam mo bang natutulog ako? Napanaginipan ko yung tawi-tawi. Na Taga-Luzon kasi ako di ba? Ngayon si Tawi-Tawi is napanaginipan ko, sabi, huwag kang pupunta ng Tawi-Tawi dahil ang congressman doon is anong tawag dito? May term kasi sinabi sa panaginip ko Ano ba yun? Yung backstabber. Alam mo ba yung backstabber? Yung tumitira patalikod. Kaya sabi sa panaginip ko, huwag daw ako pupunta doon. Dahil mayayari daw ang buhay ko doon. Ipapayari daw nitong Congressman Dimzar na to. Yun lang naman nasa panaginip ko. Okay? Ewan natin, diba? Pero baka paglabas itong video na to, hindi natin alam. Pero yun na nga, guys. Nakakalungkot, diba? Itong mga pangyaring to na, alam mo yun, ako as a Muslim, alam mo yun, talagang hindi maikakaila na malaki ang naitulong ng pamilyang Duterte sa ating mga kapatid sa Islam sa Mindanao. Hindi ko maintindihan bakit sa larangan ng pera kayang-kaya nilang talikuran ang binigay na alam mo yun, pakikisama, tinuring na parang iisang dugo. At isa pa si former President Duterte ang nagtatanggol sa ating Muslim community habang binibira nung panahon ng Marawi Siege. Ang sabi ni former President, huwag lahatin ang mga kapatid na Muslim dahil hindi ko mo Muslim ay terorista. Pero ikaw, Kong Dimzar, tineterrorize mo yung mga taong tumulong sa'yo. Hindi ka ba kinikilabutan na
darating ang panahon na harap ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na pag tinanong anong ginawa mo sa kapatid mo si Sara Duterte, ano sa tingin mo ang isasagot mo? Makakapagsinungaling ka ba sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi. Ako, converted Islam ako, pero mahalaga sa akin yung kayayarian ng buhay ko. Hindi mo ako makikitaan ng luho kahit sa personal. May pagkakataon nagiging mayabang ako, astaghfirullah, pero hindi ko kaya ang manalbahe o talikuran yung taong tumulong sa akin. Hindi ko maintindihan bakit. Ito guys, itong mga video to, real time to. Hindi ko na i-edit to. Kaya bahala na kayo. Tingnan nyo, kagigising ko lang yan. Ngayon lang yan. Pero wala akong time mag-edit kasi nanggigigil ako. Gusto ko makita nyo kung ano yung nararamdaman ko na paggising ko, pag nalaman ko tong istoryang to. Maramdaman nyo din yung pakiramdam ko. Wala pang toothbrush to. Okay lang, di nyo naman maamoy. Nanaginip ako, talaga totoo. Nanaginip ako na itong si congressman ng Tawi-Tawi. Iisa lang naman ng congressman dyan, di ba? Nalungkot lang ako kasi declared yun eh. Adopted daughter ng Tawi-Tawi. Si mayor pa nung time na yun, si Vice President Sara Duterte. Paalala ko, September 24, 2019. Sinong hindi makakalimot nun? Kasi ako parang I was reborn that time. Kung ako yun parang ako mismo ipinanganak ulit. Kung ganon, yung inadapt ako, ganon. Napakasarap sa pakiramdam ko, pero hindi ko sukat akalain na itong lugar na to, kung ako nasa posisyon ni BP Sara, isipin ko na itong lugar na to, iiyakan ko talaga. Iiyakan ko kasi minahal ko kayo eh. Minahal ko kayo. Naramdaman nyo yun. Hanggang sa inampun nyo pa ako bilang anak. Wala lamang ko isa sa kapatid ko. Tumarider sa akin. Huwag kayong mag-alala. Alam ko naman sasabihin ni BP Sara, huwag kayong mag-alala, intindihan ko. Okay lang yan. Dahil lilitaw din ang totoo. Ganyan lang naman ang sasabihin ni BP Sara eh. Kumpleto tayo ng legal na documents, proof, ganyan. Pero kalungkot. Kailangan pa umabot sa ganito para magkaalaman kung sino talagang totoong tao sa harap ni BP Sara. Paano kayo nakakaharap kay BP Sara nung mga panahon na yun na grabe, haharap kayo sa kanya, nakangiti, nakikipagkamay, humihingi ng pabor, para kayong mga aso susunod-sunod sa kanya. Pagtalikod niya, bibirahin nyo ng mas masakit. Wala nang masasakit pa eh. Doon sa sa tinatawag na Judas. Yung, kumbaga sa Katoliko di ba sa Biblia, at nasa Quran din naman yun, na si Judas pinagkanulo si Kristo. Walang iniwan na kay Judas. Alam niyo yun sa Quran, na pinagkanulo niya si Yeshua.
hindi ako magaling sa Quran, hindi ako propeta, pero alam niyo yun lang, may takot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na nahaharap ka pagdating ng Judgment Day. Anong sasabihin mo pag tinanong ka tungkol doon sa mga naging kasalanan mo? Astaghfirullah, astaghfirullah. Kong Dimzar. Hasbi Allah alaik. Hasbi Allah alaik. Hasbi Allah alaik. In behalf of Vice President Sara Duterte, ako mismo magsabi sa'yo nito. Hasbi Allah alaik. Grabe. Sa ngalan ng pera, ganito ang naging solusyon mo. Hindi makatarungan para sa isang adopted daughter ng Tawi-Tawi ang makatanggap ng ganito. Hinatulan mo ang kanyang pagkatao. Wala na rin akong masasabi. At ano kayang pinagkaiba niyo ni Zia ngayon? Wala na. End of the story. Ayan na. Yan na ang pagpapakilala mo sa aming mga kapatid mo noon sa Islam. Dahil sa ginawa mong yan, tinakwil mo yung kapatid mo si BP Sara, tinakwil mo na din kami na mga kapatid mo sa Muslim. Paano ka pa namin pagkakatiwalaan? Kasama ka na din gumraduate ngayong 2025. So, yun lamang guys. Maraming salamat sa inyong time. Kayo na pong bahala ang humatol pagdating ng eleksyon. Itong mga taong i-discuss ko sa inyo, hindi sila basta dumaan lang sa aking paningin. Ito ipinag-aralan ko ang kanilang mga actually Google will help. Kung meron kayong mga gustong itanong sa mga ugali nila, sa pagkatao nila, at anong naitulong nila sa mga Duterte o anong naitulong sa kanila ng Duterte, Google lang, one click. Apakadali. Pwede nyo hanapin doon. Sa mga hindi naman nakakita, ako na mismo nagsasabi sa inyo. Okay? Ito mga taong to, pumirma, legit. Hindi dapat pagkatiwalaan. Huwag niyong iboto, okay? Huwag iboboto this coming election. Okay? So, yun lamang po. Maraming salamat. Assalamualaikum.